Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip na ikaw ay kinagat ng anumang uri ng ahas sa kamay o sa alinmang bahagi nito ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang tanda ng panganib, sakit, o masamang balita. Ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip, na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagbabago sa ating mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo, pagtuklas ng mga bagong kakayahan na nakatago sa ating mga kamay, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pagpapalakas ng sarili na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang kamay sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa isang bahagi ng katawan na ginagamit para gumawa ng mga bagay. Sa halip, ito ay sumasagisag sa ating kakayahang lumikha, makipag-ugnayan sa iba, makipag-ayos sa mga bagay-bagay sa buhay, at ipahayag ang ating mga damdamin at ideya sa pamamagitan ng mga aksyon. Ang kagat ng ahas mismo ay isang simbolo na nauunawaan bilang paghahatid ng enerhiya, pagbabago, at pagkakalantad sa mga bagong kaalaman. Ito ay kumakatawan sa pagtanggap ng mga bagong karanasan na maaaring magdulot ng pagbabago sa ating paraan ng pamumuhay, pag-alis ng mga lumang paraan ng paghawak ng mga bagay na hindi na nagsisilbi sa ating ikabubuti, at ng pagyakap sa isang bagong paraan ng pag-iral na mas malapit sa ating tunay na kakayahan na makipag-ugnayan sa mundo sa mas malalim na paraan. Kapag pinagsama ang dalawang elemento na ito, ang kamay at ang kagat ng ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa anumang karaniwang interpretasyon ng panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga kakayahan sa paglikha at pakikipag-ugnayan. Sa mga yaman na nakatago sa ating mga kamay na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng sarili at ng iba. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pagtanggap ng mga bagong karanasan at kaalaman na maaaring magbago sa ating buhay. Ang pagkagat ng ahas sa kamay sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating action self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na konektado sa ating kakayahang gumawa ng mga aksyon, gumawa ng mga desisyon, at ipatupad ang mga plano na ating binubuo. Karaniwang iniisip ng marami na ang kagat ng ahas ay isang tanda ng panganib na dapat takbuhan, ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang tunay na kahalagahan nito ay nasa loob natin, sa ating kakayahang tumanggap ng mga bagong karanasan na maaaring magbago sa ating paraan ng pag-isip at pag-ugali. Sa ating kakayahang makilala ang mga bagong kakayahan na hindi pa natin natutuklasan, at sa ating kakayahang gamitin ang ating mga kamay para gumawa ng mga bagay na makakapagbago sa buhay ng marami. Halimbawa, ang mga sandali ng pagkabigla o takot na nararamdaman natin sa panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan nating buksan ang ating sarili sa mga bagong paraan ng pagharap sa mga hamon ng buhay. O ang mga damdaming lakas o pagkakatauhan na nararamdaman natin pagkatapos ng kagat ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating tunay na kakayahang harapin ang mga bagong sitwasyon na darating sa ating buhay. Ang kagat ng ahas sa kamay ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangan matakot sa mga pagbabago na maaaring dumating sa ating buhay, kundi sa halip ay matutunan na yakapin ang mga ito bilang pagkakataon para sa paglago. At na ang lakas at kakayahan na maaaring nakatago sa ating mga kamay ay maaaring magbigay ng direksyon at lakas sa ating landas patungo sa mas makabuluhang buhay na puno ng pagkakataong gumawa ng mga bagay na may kahalagahan. Bukod pa rito, ang pagkagat ng ahas sa kamay ay maaari ring kumakatawan sa isang malalim na proseso ng emosyonal at espiritual na paglago na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga emosyonal na sugat na may kinalaman sa ating mga aksyon at desisyon sa buhay, pagpapalakas ng mga kamay. Tulad ng mga sinaunang ritual na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang karunungan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bagong kapangyarihan at kakayahan na nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagtanggap ng mga bagong kakayahan dahil inaakala nilang ito ay magdudulot ng dagdag na responsibilidad o pagkabalisa. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang pagtanggap sa mga bagong kakayahan ay kailangan para makamit ang tunay na kagalingan at pagkakatauhan.
Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan upang gamitin ang ating mga kamay para gumawa ng mga bagay na may kahalagahan, mga paraan upang makipag-ugnayan sa iba sa paraang puno ng pag-ibig at pag-unawa, at mga paraan upang iparating sa kanila ang ating mga damdamin at ideya sa pamamagitan ng mga aksyon na ating ginagawa. Maaari itong magdala ng kagalakan sa ating puso sa simula, ngunit sa huli ay nagdudulot ng kapanatagan dahil natututunan nating mamuhay ng may layunin at kahalagahan ng ating mga aksyon. Ang kagat ng ahas sa kamay ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang mapanganib sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang landas ng pag-unawa at na makakamit natin ang karunungang nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa at lumikha. Isa pang lihim na mensahe ng pagkagat ng ahas sa kamay na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng paglikha at pagbabago at sa mga tradisyon ng mga manggagawa, artista, inhinyero, at mga tagapagtaguyod ng mga paraan ng pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng mga gawaing pisikal. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang kamay ay iginagalang bilang simbolo ng paglikha at pagbabago ng mga kaalaman tungkol sa mga paraan ng paggawa ng mga bagay na makakapagbigay ng kagalingan sa buhay ng marami, at ng mga puwersa na nagdudulot ng pagbabago sa mundo. Kapag ang ahas ay kumagat sa ating kamay sa panaginip, maaari itong nangangahulugang tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga paaralan kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa paggawa ng mga bagay, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga sining at mga gawaing pangkamay, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karunungan sa paggawa ng mga bagay. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa pagpipinta, pagkukumpuni ng mga gamit, pagtatanim ng mga halaman, o paggawa ng mga bagay na maaaring makatulong sa iba. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Halimbawa, maaari nating subukang maglaan ng oras para sa mga gawaing pangkamay na nagdudulot sa atin ng kasiyahan, sumali sa mga grupo ng mga manggagawa o artista, o makipag-usap sa mga taong may karanasan sa paggawa ng mga bagay upang matuto mula sa kanilang karunungan. Ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang lumikha at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling kagalingan. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang pagkagat ng ahas sa kamay ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa iba at sa mga sitwasyon sa buhay na tila nangangailangan ng mas aktibong paglahok at pakikilahok. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa ating kawalan ng aksyon o dahil sa ating mga aksyong hindi naayon sa ating mga damdamin. Ang pagkagat ng ahas sa kamay ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging aktibo sa pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa iba, na gawin ang mga aksyong kailangan para mapabuti ang ating mga relasyon, at na ipakita sa kanila ang ating pag-ibig at pag-aalaga sa pamamagitan ng mga aksyong ating ginagawa. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayong kailangang gawin para sa mga mahal natin sa buhay, mga gawaing makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan at kagalingan. Sa halip na hayaan ang mga problema na lumaki sa ating mga relasyon, ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nagsasabi na kailangan nating gumawa ng aksyon upang malutas ang mga ito ng may pag-ibig at pag-unawa, upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas aktibo sa mga gawain ng komunidad na tumulong sa mga taong nangangailangan at na gumawa ng mga aksyong makakapagbago ng buhay ng marami. Ang pagkagat ng ahas sa kamay ay maaari ring kumakatawan sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakayahan sa paggawa at paglikha para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng malalim na pag-unawa at aktibong paglahok, tulad ng pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, pagtatayo ng mga bahay para sa mga mahihirap, o paglahok sa mga kilusan para sa pagpapabuti ng kalikasan. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawaing ito ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan o kakayahan. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga aksyong makakapagbago ng buhay ng iba. Ang kagat ng ahas sa kamay ay sumasagisag sa lakas at kakayahan na nasa loob natin, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyon ng may lakas ng loob at pag-ibig.
Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnayan at tagapagbago, matuklasan ang ating mga kakayahan sa paggawa at paglikha, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may mahalagang papel na gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mundo at sa pagpapalaganap ng kagalingan at pag-ibig sa lahat ng nilalang. Isa pang mahalagang aspeto ng pagkagat ng ahas sa kamay na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pagpapahayag ng sarili at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ating paligid. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inobasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas naayon sa ating mga pangangailangan sa paglikha at pag-ibig. Ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng karunungan, pagkakapantay-pantay, at pag-ibig, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o ideyang makakapagbago ng buhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakapagbago ng buhay. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa at lumikha. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng tao. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain, makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng positibong epekto, at lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng pagkagat ng ahas sa kamay sa panaginip ay ang paalala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang gumawa ng mga aksyong may kahalagahan, makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng ating mga gawa, at ibahagi ang ating mga kakayahan sa paglikha at paggawa sa iba, na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa at lumikha, sa pagtanggap sa ating mga responsibilidad at kakayahan, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa paglikha, pagbabago, at pagpapalaganap ng kagalingan sa lahat ng nilalang. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaaring mangailangan ito ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa kamay ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong gumawa ng aksyon ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang lakas at kakayahan na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng pagkagat ng ahas sa kamay, natututunan nating maging mas aktibo, mas malakas, at mas malapit sa ating tunay na sarili, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating lakas at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.